Tingnan mo yung katabi mo. Sige, batiin. Ngayon na batiin mo. Kanina kasi worship kay Lord yun. Ngayon naman sa katabi mo. Sabihin mo, natutuwa ako. Sige po, kausapin na, hawakan yung kamay. Hawakan yung kamay ng katabi mo. Tingnan niyo po sa mata. Sige po. Natutuwa ako. Salamat sa Panginoon. Yung sa puso talaga. Salamat sa Panginoon na hindi kita kamukha. Yes. Amen. Amen po ba? So, thank you, Jean. Sabi ko sana Grace. Kasi, Jean Gracia. Okay, yan. Thank you, Jean, sa testimony. Thank you sa testimony ni Marjorie. At sa testimony ni Jane. At bawat isa sa atin, alam ko, I'm sure, na meron kayong mga testimony. Ayaw nyo lang ikwento. Di ba? Totoo yun? Bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, ay merong kwento. Araw-araw sa buhay natin, napakaraming dahil ang ating buhay ay ang buhay po natin ay at karamihan ay merong kwenta. Kasi mahirap yung kwento na walang, kasi masarap bang kausap yung magkwento na walang kwenta? Di ba? Parang gusto mong iwanan. Parang gusto mong patigilin kasi yung kwento niya ay walang. Pero kapag may kwenta, ang sarap pakinggan. Nakaka-bless. Sabihin niyo po, nakaka-bless. Hindi naman, ang mga mukha, hindi man nakaka-bless. Sabihin niyo, nakaka-bless. Yan. Nakikinig ba kayo sa akin, mga kapatid? Parang kayong nagmamadyong ang dating eh. Parang nasa church ba tayo? Parang tayo nasa talipapa. Amen. Okay. So, ang Diyos po ay maluwalhati sa ating buhay. Amen. So, ang dami natin ngayong umaga, sobra tayo sa 3. Ayan, sure ako doon. Ayan, at mas marami ito sa 28. Ayan, mas alam ko marami tayo sa 28. At sigurado hindi tayo magkasya dito. Dahil alam niyo ba kung bakit? That's a year-end Thanksgiving. Kung ako sa inyo, hakutin nyo ng mga kapitbahay nyo. Lalo na yung kinainisan nyo, dalhin nyo dito at makaganti kayo. Amen? Dahil hindi kayo makakaganti doon sa kapitbahay kasi nagpipigil ka, pero kapag dinala mo dito, makaganti ka. Bakit? Mapupunta siya ng langit. Amen? Okay, welcome na ngayon. Andito ngayon yung taga-Bohol. Yan, dumating na ang mga taga-Bohol. Welcome. Andito na si Pastor Jason at saka si Pastor Mark. At dala na yung kanyang halaman talaga, direct from Bohol. So, thank you, Nanay. Nanood po si Nanay ngayon. Yung ating Nanay from Bohol na nanonood sa atin ngayon. Sa lahat ng nanonood na ipagbigat, kiti kayo amin. Maupay nga agas, maupay nga buntag sa inyong tanan. Yan. Maayong buntag sa inyong tanan. Amen? Mayap abak ikongan. Ano po yun, Pastor? Tanong natin sa mga Kapampangan. Good morning sa inyong lahat. Layo, no? Mayap abak ikayongan. So, magandang umaga sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. Iwagayway yung mga kamay. Amen? Iwagayway po natin. Yan. Sabihin po natin, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ayan. Bago po tayo magmensahe, hilingin ko po si Brother Jeffrey, yung ating pong future pastor ng Fairview. Amen. Hilingin natin magbasa. Halika, Brother Jeffrey. Si Brother Jeffrey Lebres Payumo. Yan.
Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung verse na sa kanyang dibdib. Yan, ito, Pastor. Isaiah chapter 9, verses 1 hanggang 7. Hanggang dito. Magpalang araw po sa lahat. Na-bless ba sa worship? Isaiah 9, verse 1 to 7. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, the humble the land of Sibulo and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. The people walk in darkness have seen a great light. From those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For us in the day of Idias, the feet you have shattered. The yoke, the burdens, then the bar across their shoulders, the rudder oppressor. Every warrior's boat used in battle, and every garment rolled in blood will stain. Burning will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given. The government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the creation of this government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne over kingdom, established and holding with justice and righteous from the time on forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. The Lord's anger against Israel. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Palakpakan po natin ang buhay ni Brother Jeffrey. Yan, kahapon po nandun kami sa lugar nila, sa kanilang baluarte, sa Batasan. Yan, nakita ko po yung pangitain, pinapakita ng Lord. Napakarami talaga ang aanihin. Magkadikit-dikit po ang mga bahay doon. At lahat po sila nakikita sa mukha, sa pananalita, sa kanilang aura, sa aurahan, uhaw sa fellowship. Uhaw po sila ng salita ng Diyos, uhaw po sila ng fellowship. Mga Christians din po sila, kaya lang po wala silang church dito sa Maynila. Ang kanilang church, galing po sila ng Masbati. So buong pamilya, dami nila, anak, apo, mga kamag-anak. Sa isang bahay pa lang yun. Mga kapitbahay pa ni Brother Jeffrey na hindi pa namin nasubukang makatok. At paglabas ko, labas-pasok kami dahil maghahakot kami ng mga sound system ni Brother Jeffrey, yung brand new na for blessing, magkatay siya magtumba siya ng kalabaw. Paglabas ko, sabi ko, ang dami pala ditong bata. Grabe, sabi ni Brother Jeffrey, naku pas, kung bata lang,
Grabe ang dami. Then, in-impress sa akin ng Lord, hindi aksidente na nakarating ako sa lugar na yun. Ang ibig sabihin, ipinapakita ng Diyos ang aanihin. Marami ang gusto maligtas. Gusto ng kaligtasan. Gusto nilang ma-born again. Gusto nilang maging katulad sa atin, mga kapatid. Kaya lang, walang pumunta sa kanila. Walang nagsabi sa kanila. Walang nag-invite. Walang humahayo. Kaya mga kapatid, nahabag po ang puso ko. Bilang pastor po ng Gateway Commission Fellowship, kaya po napalitan ang ating pangalan sa isang focus ng direction to make disciples. Na tayong lahat ay humayo. Na hindi lamang po tayo-tayo lang. Na hindi po pagkalinggo, uupo, pagkatapos uwi, tapos marites ng konti, tapos kain, tulog, trabaho, kain, tulog. Hindi po hanggang doon lang ang buhay, mga kapatid. Dahil ang purpose ng Lord, kaya tayo ay na-born again, kaya tayong lahat ay nakakilala kay Lord, para tayo naman po ang magkwento. Hello? Sino po dito mahilig sa kwento? Taas mga kamay. Taas mga kamay, mahilig sa kwento. Sino po dito medyo madaldal? Yan. Yung mahilig magsalita. Yung bang parang kang nilalagnat kapag hindi ka nagsasalita? Meron bang mga taong ganon? Na kapag walang makausap, parang nagkasakit? Karamihan. Bihira ang tao na mas gusto niyang nag-iisa. Meron ba tayong membrong ganon? Meron ba tayong kapatiran na ayaw kong may kausap? Ayaw kong may taong nakikita? Gusto ko lang ako lang mag-isa. Meron ba kayong kilalang ganyan? Na ayaw nila ng tao. Ayaw nila ng maraming tao. Ayaw nila ng maraming bata. Naiinis. Nayayamot. Nagwawala kapag maraming tao. Ang gusto niya, siya lang. May taong ganun. Pero, sa ating church, karamihan gusto natin magkwento. Gusto natin may kausap. Kaya nga, mas gusto natin meron tayo ka-fellowship. Hello? Kaya mga kapatid, huwag hayaan na mapanis ang ating laway. Huwag hayaan na ang ating dila walang kwenta. Ang dila, ang bibig, ay maging kapaki-pakinabang kapag ating gamitin ang ating mga dila, ang ating mga bibig, na magkwento tayo ng mensahe tungkol kay Kristo. Amen po ba? Na magkwento tayo ng tungkol kay Jesus. Halimbawa ngayon ay Pasko. Ano ba ang kwento tungkol sa Pasko? Karamihan ang ating kwento ay ano ang handa. Diba? Ano kaya magandang ihanda sa Noche Buena? Ano kaya ang mga decoration? Meron na ba kayong mga parol sa bahay? Meron na ba kayong Christmas alphabet? Merry Christmas and a Happy New Year. Sa church natin, anong meron? May Christmas tree. Yung ibang church, ayaw na maglagay ng Christmas tree. Kasi wala daw yan sa Bible. Ang tanong ko naman po, meron bang eroplano sa Bible? Meron bang bus sa Bible? Meron bang Grab? Ba't ka sumakay? Wala naman yan sa Bible. Hello? Nasundan niyo po? So, hindi po natin pinapansin yung ating isip. Kulit palawakin po natin. Then, hindi naman lahat nakasulat sa Bible ay specific na i-apply ba natin. Amen? Wala sa Bible ang Christmas tree. Pero naniwala po tayo ng puno. Hindi po natin yan sinasamba. Yung ibang church, hindi rin po naglagay ng cross.
Hindi po natin sinasamba ang cross, kahoy lang po yan. Pero sa tuwing makikita natin ang cross, hindi po natin sinasamba si cross. Wala tayong Santa Cross. Hindi po tayo. Pero meron naniwala tayo sa Red Cross. Yung cross, simbolo po yan ni Kristo. Na pag nakita po natin ang cross, naalala natin na diyan si Kristo na pako. Hindi man ganito, hindi ito ang kahoy na to. Matagal na nabulok na siguro yung kahoy na ginamit ni Jesus. Pero maalala po natin na sa mensahe, nang dahil sa mensahe ng cross, nang dahil sa cross, tayo ay naliligtas. Si Kristo namatay dyan sa cross para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang ating sinasamba ay si Kristo. Ang Diyos, Espiritu. Amen. Hindi tayo sumasamba ng cross, hindi tayo sumasimba ng Christmas tree. And Christians, born again, huwag kayong maglagay ng Santa Claus sa bahay. Mawang-awat nyo na. Yung iba, ang napaka-born again ng born again. Nag-praise the Lord ng praise the Lord, pero ang laki ng Santa Claus sa mga dingding. At ito pang matindi, naglagay pa ng medyas. Buti kung malinis yung medyas, yung mabaho ang ilagay nyo. Hindi po totoo yan. Kwentong barbero lang po yung Santa Claus. At in fact, ang Santa Claus na yun, mga agaw ng iksina. Nagbida-bida ang Santa Claus nila. Ang bida sa Pasko ay si Jesus. Hindi si Santa Claus. Walang Santa Claus. Kwento lang po yan. Story lang po yan sa mga bata. Kaya mga bata, huwag kayong maniwala kung may Santa Claus. Ang Santa Claus ay yung daddy. Mami, ang Santa Claus. Pero hindi po totoo yung kwento na yan. It's just a storytelling na para ito aliw mga bata. Kayo, huwag kayong, ay, may medyas. Pagkising ko, wala. Diba? Okay. Ang bida sa Pasko ay si Jesus. Birthday po ni Jesus. Hindi po birthday ng katabi mo. Kaya tayo po, pag Pasko, nag-expect po tayo ng regalo. Ang tanong, birthday mo ba? Nasundan po natin, oo nga, no? Bakit tayo ay umaasa tayo ng regalo, hindi man natin birthday? Kanino bang birthday? Kaninong birthday? Ay di dapat si Jesus ang bigyan ng regalo. Nasundan po natin, listen to me. Unti-unti na buksan ang ating mga isip bilang mga born again po tayo. Ang may birthday, ipagdiwang natin na isang araw, isang pagkakataon na ang Mesiyas, ang Diyos, bumaba sa lupa nagkatawang tao at ipinanganak kay Mary sa sabsaban. So, ang Diyos ay nagkatawang tao. So, meron siyang araw ng kapanganakan. Yun nga lang, hindi nakarehistro sa PSO, sa PSA. Wala tayong makuhang birth certificate na kailan talaga ang pitsa. Kaya yung ibang church, Puwera Usog, hindi sila nag-celebrate ng December 24. Dahil wala naman daw nakalagay sa Bible na December 24, 1966. Ay, kaedad ko. Wala namang petsa. At wala ring buwan. Wala ring taon. Kailan ipinanganak si Jesus. At ang sabi ng iba, hindi naman daw December si Jesus ipinanganak. Kailan? Summer? Okay, sabi mga bandang April daw or March. Okay, sige, ilipat natin yung ating Pasko. Okay, magmula ngayon, ang Pasko natin ay March or April. Imagine mo, tayo lang ang magparol. Tayo lang mag-Christmas party. Ano nangyari dyan, mga yan? Ay, may Christmas party kami. Bakit nilipat namin yung aming Pasko? O nakakalungkot, parang naiiba tayo na tayo lang mag-celebrate.
So nakisabay na lang tayo sa buong mundo ng mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo Jesus na nagkatawang tao, regardless kung walang pizza. Basta ang mahalaga, naniwala tayo, listen to me, naniwala tayo na ang Diyos makapangyarihan ng may likha ng langit at lupa, ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kaya nagbuntis si Mary, walang tatay. Nabuntis si Mary nang walang asawa. Dahil that time, dalaga pa siya. Wala pa siyang husband, pero meron siyang boyfriend. At siguradong wala pang nangyari sa kanila ni Joseph. Kasi ito si Joseph ay marangal. Si Mary ay marangal. Hindi po sila naglalaro ng apoy. At noong araw, sila ay maka-Diyos, maka-Biblia, sila ay follower, believer of God. Itong mga taong ito. And they live righteous. Malinis. Kaya nga tinatawag na Virgin Mary. Dahil malinis, pure, na dalaga. Hindi po siya nagkaroon ng ugnayan sa mga lalaki. Virgin si Mary. At that time, sila ay ikakasal. Naka-schedule na yung kanilang wedding. Kumbaga sa atin ngayon, nabigay na sila ng invitations. Naka-arrange na ang catering. Ang decoration, naka-set up na saan ang venue. Nag-uusap na ang mga parents. Kumbaga, betrothed. Sabi natin, betrothed. Ano po yung betrothed? Aba, iwan ko pa so. Ikaw pa'y sabi niya. Ang betrothed ay engaged. Sa ating common is engaged. Sabi natin, engaged. Sabi natin, betrothed. Engaged. Si Mary at saka si Joseph. Pero nalaman ni Mary, kaya sabi, dumating si angel, dumating ang angel. Hindi yung kapitbahay ang nagmarites. Ang angel, messenger. Ang angel kasi, ang papel ng mga anghel is a messenger. Messenger, sila ay mensahero. Represented ng message from God, from heaven. May dalang mensahe. Ang angel from heaven, may balita, may good news, may mabuting balita ang angel, direct to Virgin Mary. Wala, hindi po nakalagay ng Mama Mary, Virgin Mary. That time, siya ay virgin. Kasi never been touched. Si Virgin Mary, na godly woman, sinabihan siya ng angel, Mary, blessed art thou among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Kaya pala yung dasal na yun sa Roman Catholic, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Pero dinugtungan po, Holy Mary, Mother of God. Wala pong mother ang God. Paano nagkaroon ng mother ang God? Wala pong mother ang God. Mother siya ni Jesus sa pagkatao at hindi sa pagka-Diyos. Dahil si Jesus, dito tingin sa akin, mahalaga po itong doktrina na ito. Makinig kayo ng mabuti. Dahil panangga ito doon sa mga relihiyon, sa mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay God. At yung iba naman ay sumubra na si Mary ay Mother of God. Hindi po, walang labis at walang sobra dapat ang salita ng Diyos. Okay, ito po, himay-himayin natin. Si Mary ay Mother of Jesus sa pagkatao. Sundan po natin, dahil dalawa po
ang katangian, ang nature. Dalawa po ang pagkatao ni Jesus. Totoong Diyos at saka totoong tao. Sabi natin, totoong Diyos. Totoong tao. Yan, totoo dalawa. Hindi siya artificial na tao. Hindi siya AI. Si Jesus ay totoong tao. Katulad mo, katulad ko, na mahahawakan. May laman, may ilong, may mata, at isang tao na totoo. Anong kaibahan sa ating pagkatao at sa pagkatao ni Jesus? Si Jesus, totoong tao, pero walang kasalanan. Hindi katulad ng kapitbahay nyo. Hello? Hindi katulad natin, ng tao tayo, makasalanan. Pero si Jesus, tao na walang kasalanan. Dahil siya ay lalang ng Espiritu. Amen. Siya ay lalang ng Espiritu na binuntis ni Mary. Biglang tatakas na nga sana si Joseph. Kasi kinausap, nalaman din ni Joseph na ang kanyang engaged wife, yung kanyang wife-to-be, ang ganda-ganda pa naman ng gown, bigla niyang nalaman na, Sep, alam mo ba, yung fiancé mo, yung girlfriend mo, na ikakasal, di ba ikasal na kayo? Hindi, may marites eh. Alam mo ba yung mapang-asawa mo? Ha? Ano yun? Nag-isip si Joseph, paano yun? Ano na lang masabi ng aking mga friends? Anong masabi ng aking mga followers? Di ba? Anong masabi ng aking mga dabarkans? Mga kabats nung high school na most polite ako, most obedient ako, at napakatuwid, napakalinis kong pagkatao. Tapos ang mapangasawa ko ay buntis. Na hindi ko pa naman nagalaw yan. Hindi pa naman kami nakasal. Tapos mapangasawa ko ay buntis. Here comes the bride, 3 months inside. At ang matindi pa, hindi kanya. Ay, aba, parang mahirap to. Nag-inuktok si Joseph. Habang nagkape-kape, Pastor, wala namang nagkalagay na nagkape-kape. Igawin natin kwento ng makaraniw para maunawaan natin. Habang nag-isip siya, biglang nagkaroon siya ng plano. Hindi ito pwede. Hindi po itutuloy ang kasal. Ibig sabihin, tataka siya. Tatawag siya ng ticket. Nagpabook. Nagpabook na siya. Flight ko para Canada. Mag-upload ako. Parang wala lang. Hindi natuloy ang kasal. Tahimik siya. Mag-escape. Naaalis. Walang ingay. Ligpit na siya ng bag niya. Ng kanyang mga gamit. Ito, dadalhin ko to. Palipas muna ako ng araw at taon. Dahil magkakaguluman yan dahil nawala ang groom, pero sandali lang yan. Pagbalik ko, tahimik na rin yan. Mga 5 taon. Paano si Mary? Hindi niya minessage. Hindi siya nag-text na, Mary, call off muna tayo. Wala siyang message ng ganon. Pastor, wala namang cellphone nun eh. Yun nga, mahirap eh. Padala ka ng sulat, 1 linggo pa darating. 1 buwan na nakalipas, may lagnat ako.
So, natanggap niya 2 buwan na. Grabe ang iyak. Tapos iyak siya, lalagnat. Magaling na, 2 buwan na yun, nakalipas. Ganon noong araw ang sulat. Ngayon, walang message si Joseph. Nung palabas na siya, hinila na yung kanyang malita. Pero kung balita noong araw na may gulong, wala pa naman siguro. Imagine na natin. Hila na siya ng bag niya. Pack up na siya. Nandiyan na, pag-book na siya ng Grab. Nandiyan na daw sa tapat. Nag-grab si Joseph. Nung palabas na siya ng pintuan, dumating bigla ang security guard. Guard! Ay, security guard ba? Angel uli. Anghel uli ang dumating. Sabi nung, Saan yan? Saan yan? Grabe ang itsura ng anghel ko, gano'n, ano? Paano? Asa ka ba da? Alam ko, iniisip mo, Chong, bugoy mo ang anghel na tawin. Alam ko na nasa isip mo, takas ka na. At bakit? Nahiya ka? Na pangasawa mo, gano'n? Hindi yun? Kung mag-alala, galing sa Diyos yan. Huwag kang matakot. Ang kinakatakot mo, sabihin ng mga tao, ang importante pare ko kung ano ang sasabihin ng Diyos at hindi yung sasabihin ng mga marites na kapitbahay mo. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Anong sabihin nila? Nosi, balasi. Kumantang bigla ang anghel. Nosi, balasi. Huwag mo silang intindihin. Ang intindihin mo, yung tawag ng Diyos sa buhay mo. Yung anak ni Mary, lalangyan ng Espiritu. At alam nyo ba, yan ang magbabago ng buhay sa buong mundo. Dahil lahat ng mga tao ay maliligtas sa pamamagitan ng sanggol na yan. Di mo ba alam na nakasulat na yan sa aklat ng... I-review mo nga, paano ka namang hindi nagbasa ng Bible? Nagbasa ka ba? Oo, pero saan nga ba yun makikita? Ay, saya yan! Pina-Bible study tuloy siya ng anghel. Nakalimutan mo? Nasa aklat ng Isaiah yan. Chapter 6, verses 1 to 7. At binasa nga yan ni Brother Jim kanina. Ayun pala yun, sabi ni Joseph. Yun! Ikaw makalimutin ka eh. Ulianan ka ba? Balik mo yung bag mo. Balik mo. Sabi mo, hangir gas bakal. Pag alis ko, alis ka talaga. Tanggalin mo sa bag. Basahin mo ulit ang Isaiah chapter 9 verse 1 to 7. Basahin natin. Tingnan niyo po. Verse 6. Chapter 9 verse 6. If you have your Bibles with you, Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan niyo po. Itong sulat na ito ay matagal ng panahon bago nangyari ang New Testament. Old Testament po kasi ito. Ilang dekada, ilang libong mga taon ang nakalipas bago po nangyari. Ito ay parating pa lang nung time na yun na sinulat ni Propeta Isaiah. The book of Isaiah is Old Testament. Ang ipinanganak si Jesus ay sa New Testament. So, meron pong mga hula, meron pong mga pinapropesiya sa lumang tipan na makikita nangyari sa New Testament sa panahon ni Jesus. At yung sinabi dito, tingnan niyo po, lahat po tayo magbabasa na may paniwala sa puso. Ready, begin.
Okay. So, sa Isaiah, for to us a child is born. Okay, ano kaya ang batang ito? Babae, lalaki? To us a son is given. Lalaki. And the government will be on his shoulders. Hindi pa siya ipinanganak, may pangalan na. Ang dami. Daming pangalan. Ipapanganak ang batang lalaki. Ibigay ang batang lalaki. Son is given. And the government will be on his shoulders. Okay? And he will be called. Okay, tawagin siya. Ito ang pangalan niya. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Dami naman pangalan. Ang pangalan niya ay si Wonderful Counselor. Wonder! Kung pangalan niya Wonderful Counselor, ang haba. Pag nag-exam niya, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nasa testo na yung katabi niya, siya pangalan pa lang. Pagkahaba-haba ng pangalan niya. Ito yung ipapangalan niya. At dumating na po, ito yung pinaliwanag ng angel kay Joseph. Kaya si Joseph, nabago ang isip. Hindi na niya itutuloy. Tuluyan na niyang pakasalan si Mary. Ituloy ang kasal. Okay, dito ngayon, tingnan po natin. To us, a child is born. To us, a son is given. Itong Paskong ito, 2025 December Christmas, is a remembrance. Paalala po sa atin that Christmas time is a time of giving. Sabi natin, giving. Panahon ng pagbibigay. Una, ang formula ay ang Diyos mismo. Ang sabi dito, to us, a son is given. Sabi natin, given. Pag sinabi natin given, ibinigay ang anak. So, tatlo po ang karakter dito. Giver, the gift, and the receiver. Kung sino ang nagbigay, ano ang binigay, at para kanino. Hello? Giver. Sino ang giver dito? Okay, of course, the Father. Ang Diyos Ama, nagbibigay ng regalo. Ano ang regalo? Sino ang regalo ng Diyos? Anong regalo niya? Jesus. Anak, a son is given. Ang regalo niya, ang ibinigay ng Diyos sa sanlibutan, ay ang kanya mismong anak, ibinigay niya. A son is given as a gift. Okay, kapag may nagbigay, merong binigay, at merong binigyan. Sino po ang binibigyan? Sino po ang recipient? Sino po dapat tatanggap? Sino? Para kanino ang regalo? Hello? Para kanino? Para sa atin. So, tayong mga tao ay binigyan ng regalo. Amen po ba? Okay, yung very common na verse, I don't know kung naka-memorize ang lahat na ito. John 3:16. Sino naka-memorize ng John 3:16? Taas mga kamay. John 3:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang? 8. John 3:16. Ano nga ba yung nakasulat doon? Okay, but for God so loved the world that He gave. Okay.
Okay? God is the giver. That He gave His one and only Son. Nag-iisang anak ng Diyos, ibinigay niya sa atin upang ang sinumang sumampalataya, ang sinumang tumanggap sa anak na regalo ibinigay ng Diyos sa buong sanlibutan, ang sinumang maniwala at tumanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Diyos. Lahat ng natutuwa na nakatanggap ng regalo sa Diyos, palakpakan po ang Panginoon. Yung palakpak na natutuwa, yung palakpak na, hindi yung palakpak na murag nagmahay. Hindi po na ba? Lauroy. Lauroy, una ba dahil po? Murag magpapoy. Yung palakpak ba na natutuwa ka ng, yung palakpak, nakikita kayo ng tao nanalo ng loto? O nanalo ng tungit? Hello? Kapag kayo ay nanalo, anong itsura? Paano ka pumalakpak kapag masaya? Parang, kapag palakpak ng masaya, may kasamang sigaw. Hallelujah. Sige nga po. Palakpak na masaya at sigaw ng hallelujah. Alam mo, ang nakitaan ko lang masaya si Ate Isa. Ang ganda ng ngiti ni Ate Isa habang sumigaw niya ng hallelujah. Talagang totoo. Huwag kunwari, mga kapatid. Sige, ready, begin. Parang napalakpak lang din inutusan. Yung palakpak galing sa puso. Palakpak yung hallelujah. Nagpasalamat kayo kay Lord. Nagpasalamat kayo na na-born again tayo. Amen? Yung palakpak ng natutuwa na na-born again ka. Ready, begin. Ayan, dalawa nang nakitaan ko, si Regine. Di ba? Sige po. Tinitingnan ko kasi yung mga mukha eh. Ready? Sige po. Palakpak na masaya. Ready? Begin. O, tatlo na sila. Si Jeff. O, sige po. Ready? Yung lahat tayo masaya. Si Gerald pwede naubo. Kasi hindi na kondisyon yung kanyang lalamunan na sumigaw. Kasi ganyan. Okay, sige po. Ready? Masaya ha, masaya. Kahit ganyan ang mukha natin, wala na tayong magawa dyan eh. Yung damdamin, pwedeng mabago. Pwedeng maging masaya. Yung mukha, steady na yan. Diba? Steady na yan. As is na yan eh. As is, where is. O sige, ready? Sige po. Masaya ha, masaya. Ready? Hallelujah. Ready? Begin! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Magayway ang mga kamay. Nakita sa langit, oh, napanood tayo ni Lord. Napanood tayo. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Yung natutuwa tayo na binigyan ka. Ano ang feeling kapag may regalo ka? Diba? Excited tayo sa party kasi may regalo. Pero hindi nyo ba naisip na ang Pasko ay isang paalala na meron kang regalong natanggap galing sa Diyos na hindi kayang bayaran ng salapi? Walang katumbas na halaga ang regalo ng Diyos dahil buhay na walang hanggan. Gift of Jesus para sa atin. Amen? Okay. Tingnan po natin dito ang pangalan ni Jesus. Jesus is God's gift. Ang pangalan ni Jesus, number 1, ay Isaiah 9, verse 6. Ayan, tingnan po. For to us a child is born. Okay, he will be called, number 1, isulat niyo po. Wonderful Counselor. Bakit Counselor? Sino po dito minsan nalilito sa buhay? Hindi mo alam ano ang gagawin. Nahirapan kang magdesisyon. Mag-asawa ka ba? Kung mag-asawa ka ba uli?
Hello? Magtrabaho ka ba? Matulog ka ba? Maglaba ka ba? Magluto ka ba? Mamalingki ka ba? Nalilito ka. Mabuti, Pastor, kung ganun lang. Na problema lang yung ganun. Mag-isip pa ka ba ng anong ipamalingki? Nagdesisyon na sana akong mamalingki. Pagtingin ko sa wallet, walang alaman. Sabi ng mga anak, Ma, anong ulam? He! Alam niyo yung wala ka, tapos hanapan ka pa. Sino pong nakarelate? Taas kamay. Nag-isip ka ng, ay magandang, bang minsan nagkikrave ka ng masarap na ulam? Ano kayang masarap na ulam? Ay, gusto ko ng apritada ngayon. Ay, gusto ko sana ng keri-keri. Gusto kong ganito, ang katawan natin ay nagdidiman, naghahanap ng masarap na ulam. Amen? Ngayon pa lang ay nag-iisip ko na ano kayang ulamin natin pagkatapos ng simba? Lucky me o lucky you? Ang ulam na maswerte. Lucky. Nag-crave tayo, pero wala. Kaya hanggang isip na lang. Nangarap ka sana ng, ay gusto ko yung baboy na pinabuungan na may palaya at ay, ang sarap niya. Yung may binabuong, may kalabasa, may patula, upo, at saka meron pa, labanos mostasa. Nagdi-desire ka, pero sasabihin ni Mrs. Honey, bakit? Bakit? Puro naman itong imong. Ano? Alauna na, wala pa ng tangalila. Akala naman kung ano. Malingki ka. Pwede bang mamalingki walang pera? Subukan mo na, lagi na lang may pera. Subukan mo naman mag-grocery na walang pera. Baka naman pwede. Pwede naman Gcash. Wala ka dalang pera. Pagbukas mo sa Gcash ay negative 0. Kaya manonood ka na lang sa mga nag-grocery. Ay, nakakatuwa naman sila. Buti pa sila, puno yung cart nila. Nakadrive. Naalala ko dati na sa buhol ako noon. Ingit talaga ako sa mga nag-grocery. Cart, nakapila. Pasko kasi yun. Grabe, mga dilata, mga spaghetti, mga panghanda. Tapos, ma'am, hindi makasingit. Bakit? Ang haba kasi ng pila eh. Hindi, nakapila is pila. Pero makasingit. Bakit? Ang dami kasi siya sa akin to, cotton buds lang eh. Tumabi po ako. Nanonood ako sa mga puno, ang mga tulak-tulak nila. Sabi ko, Lord, bakit sila marami? Gusto ko rin yung magtulak eh. Hello? Sino sa inyong nag-grocery na nagtutulak? Pastor, posporo lang naman ang binili ko, ito magtulak pa. Maranasan lang, tulak-tulak. Lalo yung anak ko nung maliit pa, gustong sumakay, ay siya, itinulak-tulak ko. Bihira nating maranasan. Pero yung iba, ay, yun lang, issue pa ba yun? Kasi nakasanayan mo ng puno ang cart. Pagdating, parang wala kang mapaglagyan sa refrigerator. Hello? Puno. Ay, yung mga chicken, doon sa freezer, 2 doors, 3 doors, 4 doors. Kahit 1 door. Hello? Sa panahon ngayon, karamihan, katulad ko, yan ang phalanx. Yan ang ating phalanx. Dahil pag Pasko, magastos, bili dito, bili doon.
Party dito, party doon, exchanging gift dito, exchanging gift doon. Kaya ginagawa ko, ang exchanging gift dito, yung na-receive ko, pinalot ko ulit, ibigay ko naman dito, balutin ko na naman ulit. Tipid! Tapir, pero kasi rola lang naman. Ay, balutin ko na naman ulit, ang gastos ko lang rapper. O, gayahin niyo ko. May idea na kayo. Pagkadaming party. Mamaya, actually, 2 party kami. Sabi ko, tag 300 yan, pataas. Alam pa naman, ang ganda pa naman ng mga long sleeve ko. Tapos, hindi ko nalalagyan kung saan galing ang regalo. Kasi pagbukas, ito na binigay ni Pastor. Pastor pa man din, ang ganda ng long sleeve. Tapos ang regalo, ano to? Yung tag 99? Uy, 99, ang mahal ng wrapper niyan, 299. At total of 399. Kinuwenta pati wrapper, itapon naman yan. Ang isip natin pag Pasko, gastos, gastos, gastos. To the point, sa kalaki ng mga gastos, dahil wala tayo, ang kapitbahay natin, bidyookin na ng pinag-ihaw-ihaw na usok na lang ang nagigiamoy ka na lang. Dito na tayo kakain na sa tere, sa pintuan. Kasi ang bago ng barbecue ng kapitbahay, di parang ulam na kanin. O kanin uli. Lalo na yung taba ng bago. Pag umapuputok-putok sa baga, tapos yung usok, tinapatan mo talaga ng electric fan ng kapitbahay na nag-usok mo painggit. Sabi ko malapit yung anak, pa, ano? Wala tayong ganun. Mga kapatid, ini-exaggerated ko. But deep inside, our feeling is true. Na kapag tingnan mo yung iba, mai-insecure pa. Nagpa-deliver pa talaga ang kapitbahay ng bagong TV. Kaasar. Nagpalit pa talaga ng aircon. Kabababa lang pag-deliver, ba't sila ang daming Shopee? Araw-araw, may kilala ba kayong araw-araw ang deliver? Laging hinahanap ang pangalan, samantalang sa'yo walang deliver. Eh, paano mag-deliver? Hindi ka naman umorder. Hello? Ang sarap ng order na ng order. Kawawa naman yung bayad ng bayan. Hello? By nature, ang tao, meron tayong inggit. At dahil sa inggit na yun, nai-insecure ka, naaawa ka na sa sarili mo. Patulad, natapos. Itulog mo na lang yan, si Buena na yan. Matatapos din yan. Papunta ka ngayon sa bintana. Nanood ka na lang sa mga... Anong paputok sa bahay? Uto. Kasi, kung kailan Pasko, matanggal si Mister ng trabaho. Kung kailan Pasko, walang trabaho. Kung kailan Pasko, dumami ang bayar ng kuryente, tubig, bahay. Then, boy! Celebrate kayo. Naka-8 buwan na kayo sa bahay. Wala akong bayad. Sa halip ni gastusin sa spaghetti, pababa at pataas, ibayad na lang ng kuryente. Mga kapatid, ihahatid po tayo sa realidad ng Pasko. Lalo kung isipin mo, paano kaya magpasko yung mga nasunugan? Nawala ng bahay. Paano kaya mag-Merry Christmas
Christmas and a Happy New Year. Paano kaya pag Noche Buena, yung natabunan ng putik ang bahay at nabaon yung mga anak niya? Paano mag-celebrate ang OFW na pumunta sa abroad para magsikap para sa kinabukasan sa mga anak na balitaan niya isang araw ang kanyang pamilya, buong pamilya ay nadaganan ng kanilang bahay? Nasa abroad ka, naka-receive ka ng balita, pare, alam mo na ba? Ang alin, napanood ko sa Facebook. Anong nangyari? May lindol sa Pilipinas, sa Cebu. Ha? Saan sa Cebu? Sa lugar niyo. Pare, pamilya mo, lahat utos. December, Pasko, dapat magsaya, dapat magdiwang. Pero ang tanong, papaano? Ladies and gentlemen, sa halip na malungkot ka, ay wala akong pang-grocery ng katulad ng kapitbahay mo, katulad ng iba, isipin mo ang buhay na regalo ng Diyos sa iyo. Ka-level ba ng spaghetti? Ka-level ba ng pagkain? Ka-level ba ng regalo ng material na bagay na hindi natin naisip ang regalo ng buhay? Na mas matindi, mas malaki, makabuluhan, makakinabangan habang buhay? Everlasting life ang regalo ng Diyos. Tapos nalungkot ka lang dahil sa appliances ng kapitbahay, sa material na bagay ng iba. Lagi tayo, bakit sila bakit sila bakit sila meron, bakit tayo wala, i-born again naman tayo. Na hindi mo ba naisip, ang pinakamahalagang bagay ay nasa inyo? Hindi ba natin naisip ang pinakamahalagang bagay na kaligtasan na meron tayo? Na pagdating ng panahon, yung mga sinasabi mong mayaman, na sinasabi mong meron lahat-lahat, impyerno. Dahil wala silang Kristo sa puso, nag-celebrate sila ng Pasko dahil sa material na bagay. Nag-celebrate sila dahil sa tugtugan at kasayahan. Tayo ang pinakamagandang kahulugan ng Pasko dahil tayo ang may karapatan magdiwang, mag-celebrate dahil si Kristo ay ating tinanggap, dahil si Kristo ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Brothers and sisters, think of the most important gift of life. The Son is given. For unto us a child is born. Christmas is a time of giving. Wonderful Counselor, the mighty God, ang Diyos si Jesus is the mighty God. Able, powerful to provide all our needs. Hindi man sa material na bagay, pero ang Diyos natin sa lahat ng aspeto nagbibigay ng tunay na kagalakan. Amen? Everlasting Father. Jesus, sabi nila, paano siya nagiging Diyos? Itumawag naman siya ng Diyos Ama. Si Jesus ay anak. Bakit siya tumawag ng Ama? Dito, tingnan niyo po. He is. Jesus ang tinutukoy dito. Yung child ang tinutukoy dito. Yung son na ibinigay. He is the everlasting Father. So, Jesus is the everlasting Father. So, the Father and Jesus is one. The Father and Son are one. Because Jesus is the everlasting Father. If He is our Father, siya niyang pag sa Ama, halimbawa, tayong mga ama, tayong mga ina, mga nanay, mga magulang,
tayo yung tumatanggap sa mga anak kahit sino pa yan. Kahit pasaway yan, ianak mo pa rin yan. Kahit pasaway ang anak, kahit hindi mauutusan tamad, ubod ng katamaran, puro pasaway, hindi mo maitakwil-takwil yan. Bakit? Anak ko yan. Ang anak pwedeng magtakwil ng magulang. Marami yan. Mga anak na, nung sabi nga ng ibang nanay na nakausap ko, naku pastor, kung alam mo lang yung anak kong yan, sana ituok ko na lang sana yan nung maliit pa. Sinakal ko na lang sana nung maliit pa. Ang hirap pag-alaga ng bata, mga nanay, mga tatay, pag nilagnat ay talagang matataranta ka pag nagkasakit ang bata. Pero nung lumaki na, sagot-sagutin ka na. Di ba? Pag malaki na, hindi na nauutusan. Hindi man na iniisip ang hirap ng pagpalaki sa kanya. Sagot-sagutin ka na. Saan ka galing? Doon po, sa kaklase mo. Saan ka galing? Doon nga po. O ba't ka sagot-sagot? Itinanong mo ako eh. Ang gulo, no? Hello, mga kapatid. God, Jesus, is the everlasting Father. Unconditional, kahit sino ka pa, kahit pasaway ka pa, tinatanggap ka niya. Mahal ka niya. Amen? Kapag ikaw ay ng problema, listen to me, tingin sa akin. Kapag meron kang suliranin, ang iba ay umiiyak. Kapag matindi yung problemang pinagdaanan, naalala mo yung tatay mo. Naalala mo yung nanay mo. Kapag may sakit ka, sana kung buhay lang sana si mama. Sana buhay lang sana si papa. Ito may problema ako, binugbog ako ng asawa ko, sana nandito si papa para bugbugin din siya. Then magsusumbong ako talaga sigurado. Kriminal pa naman yung papa ko. Pasalamat ka, wala na papa ko. Dahil kung nandito yun, o bakit? Wala, tahimik na yun eh. Hello? Father, the heart of a father, ay tinatanggap ka. Pag may problema ka, kahit wala kang papa, kahit wala kang mama, remember, Jesus is the everlasting Father. Come to Jesus. Lumapit ka kay Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Kapag meron kang matinding pinagdaanan, okay lang yung umiyak ka. Okay lang yung magpahinga ka. Pero, listen to me. Tingin kayo sa akin. Okay lang na umiyak ka. Kahit magdamag, mabugto ang mata mo sa kakaiyak. Okay lang yan. Iiyak mo, isigaw mo. Kapag may pinagdaanan ka, okay lang nang iyak. Pero, dumating ka sa punto, kahit walang mga taong makakaunawa sa iyo, kahit anak mo, hindi ka maiintindihan, at masakit yun. Mismo pamilya mo, hindi ka mauunawaan, masakit yun. Mismo asawa mo, hindi ka maiintindihan at hindi ka papaniwalaan, masakit yun. Pero huwag mong kalimutan na ang ating everlasting Father, naunawaan ka, naintindihan ka. Kahit makasalanan ka, ang Diyos, tinatanggap ka. Kahit itakwil ka ng maraming tao, kahit ipagkanulo ka, isipin mo, ang Diyos, mahal ka. Alam niyo bang mensaheng ito? Ito ang nagpapalakas sa akin. Dahil kung isipin ko minsan, pamilya ko, kapatid ko, kamag-anak mo, minsan hindi ka maiintindihan. Alam niyo, minsan iniisip ko, kung alam lang sana ng pamilya ko, kung alam na
alam sana ng mga tao kung anong laman ng puso ko. Kung pwede lang alisin ang puso ko at ibigay ko, ilagay ko sa harapan nyo para maintindihan nyo at hiwain nyo. Pitas-pitasin nyo ang puso ko para malaman nyo ano ang laman ng puso ko. Hindi tayo maiintindihan. Pero alam nyo, nagpapalakas sa akin, I run to God dahil si Lord lang ang tunay na nakakaintindi sa akin, sa atin, sa iyo. Meron bang mga bagay na naghahanap ka ng kalina? Taas mga kamay. Meron bang panahon na parang gusto mo ng yakap ng magulang? Taas mga kamay. Meron bang mamimiss ko si Papa, si Mama? Pero wala eh. Wala eh. Remember, isipin mo, andiyan si Lord. Yakapin mo si Jesus. Dahil tinatanggap ka niya, naiintindihan ka niya. At alam mo ba, mahal na mahal ka niya. He is the Prince of Peace. Kung minsan naghanap ka ng kapayapaan, saan natin matatagpuan? Sa bahay, pastor, ang ingay-ingay. Sumbatan dito, sumbatan doon. Ako na lang lagi. Ako na lang. Hindi ba pwedeng kayo naman? Naguguluhan na ang ating utang. I want peace. Gusto ko ng kapayapaan. Saan ko mahanap ito? Sa gobyerno? Nagkakagulo ang Senado. Nagkakagulo ang Malacanang. Nagkakagulo ang mga military versus NPA. Nagkakagulo ang buong Pilipinas. Ang laki ng problema ng Pilipinas na hindi malutas-lutas. Saan nakatagpuan ang kapayapaan? Shalom kung tawagin. Where is peace? Sa bahay, may kapayapaan ba sa bahay? May kapayapaan yan kung wala kang kinakainisan sa bahay. Ipagising mo sa umaga, nakikita mo yung mga taong naiinis ka. May kapayapaan ba yun? May kapayapaan ba na, bakit 30 na lang? Hindi na mabilin isang ulam. Ito, magkano na ang ulam? 50, 60. 30 lang ang pera mo. May kapayapaan ka? Remember, Jesus is the Prince of Peace. Huwag mong hanapin sa ibang tao. Huwag mong hanapin sa pamilya mo masyado. Huwag kang umasa masyado sa tao. Umasa ka fully 100% sa Diyos, the Prince of Peace. Sa church, may kapayapaan ba sa church? Wala namang butikit dito kapag ikaw lang mag-isa. Gusto mong manahimik sa bahay? Maingay ang bahay niyo, kaliwat kanan, video okay? Ganun ba ang inyong komunidad? Malapatugtog sa baba. Oh man, I wish you a Merry Christmas. Sa kabila naman, Feliz Navidad. No, si Palasi. May video okay. May, puro sigawan ng sigawan. Kaya gusto ko mapayapang buhay. Sumasakit ba ang ulo niyo sa sobrang ingay? Saan ka pupunta? Kaya yung iba, nagbabakasyon. Punta ng Baguio. Wow, sana all. Yung iba naman, hindi makarating ng Baguio, pinuntahan sila ng Baguio. Naranasan din ng Baguio. Hello mga kapatid. Punta ka sa church kapag gusto mo ng matahimik na buhay. Magdala kang cake, magdala ka ng coke, tahimik ang buhay, tayo lang kakain. Walang ingay dito.
The real peace is in God. Pag devotion ka, have peace with God. Huwag mo masyadong isipin ang problema, have peace with God. Ang problema, dadaan lang yan. Huwag mong tambayan. Huwag mong steady sa puso. Yung mga taong kinainisan mo, pray. Sabihin mo, God bless you. Yung galit ka, God bless you. Amazing love of Jesus. Our God is the God who loves us. Let's bow down our heads. I request the worship team, the musicians. Your love is amazing. The gift of God, our Father, Jesus, that is the demonstration of the amazing love of God. Sobrang nakaka-amaze. Sobrang kamangha-mangha ang ating Panginoon. And that's what you have. Okay po yung may exceedingly party-party, pero huwag ka masyadong nakatuon dyan. Huwag ka masyadong magumon sa material na bagay. Huwag kang magtampo na kunti lang ang grocery. Huwag kang masaktan na bakit ito lang ang aking natanggap. Huwag po tayong masyadong naka-entice sa standard ng sanlibutan. Dahil iba ang ating celebration. We are focusing on the gift from God, Jesus. We focus on the gift from God, our Father. The goodness and amazing love of God. Hallelujah. Ngayon ang panahon, time of giving. Let us give what we have. Anong meron ka na pwede mong ibigay? This Christmas, what can we give to the birthday celebrant? Anong pwede kong ibigay kay Jesus? Anong pwede kong irigalo kay Jesus sa Paskong ito? Bilang ganti ng kanyang regalo sa akin. Ang Diyos ang nagbigay ng regalo. Ano naman po ang regalo natin sa Kanya? Kay Lord tayo makipag-exchange gift. Ibinigay na ni Lord ang kanyang anak. Ikaw, tayo, what can we give for Jesus? Hallelujah. First and foremost, bigay niyo po ang puso mo, ang buhay mo sa Panginoon. Offer natin ang ating buhay that this Christmas, we will celebrate the true meaning of Christmas. We will celebrate the born-again celebration. We will celebrate the true celebration, focusing on Jesus. That this Christmas season is a time to appreciate the gift from God. It's a time to worship the King, the giver of life. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Yes, amazing love of Jesus. Your goodness is amazing.
Your grace is like a river. I am not worthy of your love, but you have given me freedom. I saw your suffering on the cross for me, even though I am not born. Because in your grace I cannot escape. You're amazing. Your salvation is like rain, washing away all my tears. I cannot repay your goodness. All I wanna do is worship you. There's nothing on the cross. Oh,
amazing love of God. We saw His suffering on the cross. Nagtiis, nagdusa, naghirap, hanggang kamatayan. It is because of His love for you and for me. It's amazing love that the King who died for you. It's amazing because ang hari namatay para sa iyo. And that's the wonderful gift. Yan ang regalo na kamangha-mangha binigay ng Diyos sa atin. I saw your suffering on the cross. For me, even though I am not worthy, because in your grace I cannot escape. Your love is amazing. Lift up your hands to Jesus. Dalawang kamay po, itaas po sa Panginoon. Receive the power of the love of Jesus. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Habang itinaas ang kamay mo, imagine, kayakap mo si Jesus. Do you feel the warm embrace of the Lord? Na mahal ka ng Diyos? It's the love of Him. It's the love of God. Na itong Pasko na ito, maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. The gift of life. The love of God. Taas po yung kamay mo. Habang nakapikit ang ating mga mata, imagine the face of Jesus. I saw you suffering on the cross. As we lift up our hands to God. For me, even though I am not worthy, because in your grace I cannot escape. Your love is amazing. Praise Jesus. Lift up your hands to Jesus. Praise Him. Praise Him with all our might. Praise Him. Praise Jesus. For us, we are not worthy. We are not worthy of that love. But it's amazing. It's amazing. I saw your suffering on the cross. For me, even though I am not worthy, because in your grace I cannot escape. Your love is amazing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.